Hi, kamusta mga chong? And welcome po dito sa ating channel and it's nice to be here again. And then of course, meron po tayong i-react na naman po, no? At ito po ay tungkol po sa nangyari o sa nakaraang hearing ng mga tuwad home, no? At kung papaano nila talaga o sabihin na natin kung papaano sila sinugapa ng ating Tatay Digong. Anyway, before we start, no, I just wanna say na ang aking pong napili ay dadalawa pa lang na senator, no? I know, dapat sana 12, pero since talagang hinihimay nating mabuti, at alam niyo naman siguro kung sino na ang aking number one, but I just wanna endorse ang ating future senator, no? Itong dalawang ito, papakita ko lang po sandali. Yan, si Attorney Vic Rodriguez. Yan, palakpakan po natin, no? At syempre po, no, siya po ang aking number 2. Actually, ito po ang aking number 1. Yan, si Mike Atleta. Salamat po, salamat. Yun. Sila po ang aking napipili o napili na, no, sa ngayon dahil hindi pa naman po mag-e-election, no, sa May pa naman po 2025. So maybe by that time ay meron na tayong napili na 12. But it's hard to promise that dahil wala akong nakikitang iba maliban po, no, sa re-elect na si Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa ay kasama na po yan sa atin, no? At kaya hindi ko lang po sila nilalagay muna dahil automatic na naman yan, no? Kaya, pero yung iba medyo hinihimay-himay pa po natin. Sabi nila na dapat daw straight PDP. Wala naman tayong problema doon, no? So ang mga tao ngayon yun ang gusto mangyari. Pero ako kasi gusto kong pumili yung talagang I'm not saying na yung mga iba na mahirap pagkatiwalaan or something, no? Yung mga tatakbo, yung mga re-elect talagang mahirap pagkatiwalaan na po yun, no? Yun ang ibig ko sabihin, no? Katulad lang yan sila Bong Revilla, no? Sila Manny Pacquiao, no? Tapos babalik na naman sila Lacson at Tito Soto, no? So, sa ngayon, kailangan natin ng mga bagong muka, fresh na muka, no? And para malaman naman natin. Kasi, ilang beses na pa ba labas-masok sa Senado, di ba? At up to now, we're still here, no? Ang nangyari lang talaga nung panahon ni Tatay Digong, nagkaroon lang ng konting improvement, no? Kahit na sila pa mga senator noon. Pero, ganun talaga eh. So, hangga't maaari, mga chong, baguhin na natin yung style na natin. Huwag na tayong magpadala sa mga popularidad. Tingnan natin mabuti. Lalo na ngayon, may YouTube, may Google na, may internet na. Malalaman nyo na kung yung mga background ng mga tumatakbo ngayon. Mambihira. Yung mga kandidato ni Bangag, hindi mo maintindihan. Sorry. Anyway, again, before we continue pa rin, I just wanna say hi po sa ating mga overseas Filipino workers. Yun! That's right. Kayo po mga OFW, boboto din po kayo sa Mayo. Huwag niyo kakalimutan at sana po ay meron na kayong mga nailista man lang, no? Kahit nakaka-anim kayo. At ako rin po, I just want to endorse to you guys the PDP kung saan ang mga senator na kandidato ni Tatay Digong ay tulungan po natin. But again, no, nasa inyo naman po yan. We're not trying to force you, but it's better kung tingnan natin mabuti ngayon. Kita nyo, ito na lang, nakikita nyo na kung ano yung nangyayari after na pinagbigyan natin yung mga nanalo nung nakarang 2022 at papalitan naman yung mga natirang 12 for 2025 ay siguro sa 2022 may natutunan tayo. Unang-una ang Bangag administration, di ba? Ay niloko tayo, no? At ako aminin ko, niloko tayo ng administrasyon na to, no? And the only thing na we can at least minimize or stop them kung nasa pwesto pa sila hanggang ngayon, di ba? Ay makapaglagay tayo ng mga senator na open-minded, yung mga palaban, yung independent ng utak, no? Hindi yung naloloko na o nadadala ni Butod. Okay? Again, Marcoleta po at Vic Rodriguez. At sa mga OFW, no? Kamusta po kayo dyan at sana po ay kayo nasa mabuting kalagayan at sana po ay actually nakausap nyo na yung mga taong nadamay po ng ating mga nakaraang bagyo at ngayon nga, yung Papito raw at mukha yatang malakas din po ito. So ipagdasal po natin sila at saka just monitor na lang po. Yun lang po magagawa natin lalo na sa mga katulad yung OFW. Hanggang doon lang po mamamonitor natin, no? Yung kausapin sila sa Facebook, Messenger or something, no? Kung ano man yung mga communication na devices nyo na pwedeng mga contact sila. Okay? At pagdasal po natin sila. At kayo mga OFW, wag po kayo masyadong magpapabaya sa sarili. Alagaan nyo po ang sarili. Okay? Alright. Sige po mga OFW, ang ating pong mga kaibigan. Yan. Okay mga chong, kanina po binanggit ko po sa inyo na ang ating pong pag-uusapan ngayon o yung reaction and then pasensya kayo sa boses ko, medyo meron pa tayong allergy. But anyway, ay
tungkol po sa nangyari kay Tatay Digong sa hearing ng mga Tuwadcom, di ba? At alam naman po natin, hindi lang naman po ako ang nagre-react tungkol dito. Marami na nag-react dito. No? Tayo naman po ay react din ng sarili natin. Kung ano man yung sarili nating paniniwala sa nangyari sa ating Tatay Digong. Kasi since maka Duterte po tayo, and kita ko naman po nung pinanood ko yung Tuwadcom na yan, ay you can tell na talagang napaka walang hiya, no, ng mga Tuwadcom na to. At saka ang yayabang, ang kakapal ng mukha. And they think that they're the most powerful sa Pilipinas. I guess ganun talaga. Pagka backup ka ng bangag administration, malakas ang loob mo, 'di ba? Katulad na lang yan si Hung Hang, no? Si Kong Hun, 'di ba? At kung taong to ng congressman ng Zambales, First District, na akala mo kung sino. Kasi nga ang nakakatuwa kasi isa siya sa mga nakalista bilang drug lord noong panahon ni Tatay Digong. And I'm pretty sure, no, na talagang gumaganti lang tong hayop na to, no? At saka mayabang daw tong mga to. Marami na akong nakausap sa Zambales, and aminin natin, sad to say that they're the powerful people sa Zambales, and it's not really fair, pero ganun talaga. Pati mga pulis doon, ganun ang sinasabi, kaya sabi ko, wow, no? Talagang kawawa, no? Mayayabang to, hanggang dakdak lang to mga to. At saka walang isip, no? Dinadala nila sa forma. But anyway, nung pinanood ko no si Senator in the future Marcoleta, no? Asan ba si Senator? Yan. Yan. Palakpakan po natin sa dali. Pinanood ko po yung kanyang show sa Ganang Mamamayan, and marami po akong natutunan. Kaya nga yung mga sinasabi niya, actually yun yung mga tanong ko talaga eh, no, na nung sinasabi nila yung tungkol kay Tatay Digong sa hearing, ay gusto ko talagang magtanong, and the thing is nasagot lahat ni Senator Marcoleta yung mga gusto kong itanong sana. I mean, hindi naman ganun kadali, pero yung nasa isip ko na tanong, nasagot niya. Kaya sabi ko, oh, ganun pala yun. But anyway, panoorin lang natin yung konti niyang mga sinabi. Actually, mahaba yan, pero papakita ko lang po sa inyo. In that way, magkaroon kayo ng idea. And I'm sure na napanood nyo rin naman po ito, pero gusto ko lang mag-react dito. And kung ano po yung nasa isip ni Senator Marcoleta, which is, he has more knowledge sa mga wordings, no, when it comes to law, to legal words. Tayo kasi nagbabasa-basa lang, but at least, si Senator Marcoleta, ay alam niya yung tungkol sa mga ganun. Kaya natutunan ko, kaya sabi ko, tama, it really makes sense dito po sa tao ito. Okay? Ito po yung mga sinabi niya sa dali. Yeah. Okay ng Batangas, lalo na po yung kanyang sinasabi, yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulo Duterte ay parang ituturing na extrajudicial confession. Bakit daw? Kasi sa mga pahayag daw po ng Pangulong Duterte ay una, sinasa kanyang pagsabing... Hindi, ano ba yung pinahayag ni Pangulong Duterte? Isa-isahin natin. Una po, yung sinabi niya kinukuha niya ang lahat ng full legal and moral responsibility sa naganap ng mga pagpatay, yung war on drugs sa kanyang administrasyon. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ka sila maunawaan eh. Kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Biro niyo itong si Senator Marcoleta, isang utak lang ni Senator Marcoleta. O baka yung maliit na utak lang ni Senator Marcoleta, no? Kumpara sa Tuwadcom, di ba? Kumpara nyo, no? Hinaluan pa ng mga makabayang bulok doon na wala ring utak. Pero si Senator Marcoleta, oh my gosh, nung sinabi niya to, talagang nag-open yung mic ko lalo eh. Parang oo nga, no? Kasi yun yung mga tanong ko eh. Dahil nung naghihiring na at kino-confront na nila si Tatay Digong, marami akong tanong. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ganun sila magtanong? At bakit parang yung mga galit lang kay Tatay Digong ang nandun? Di ba? So, parang naramdaman ko na yung unfairness kay Tatay Digong. Kaya ako galit na galit din. Di ba? Kasi, hindi mo mararamdaman yung galit mo dahil yung tao inaapi kung yung tao na yun walang ginawang kabutihan. Let's say, halimbawa, no? Mamaya natin tuloy yan. Ito na muna. Sabihin nyo na muna. Opo. Kasi magkapangulo ka din at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan. That's right. Nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan. Yan yung pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung general welfare clause din ay masyadong malawak. Opo. Na ang sinasabi din pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Actually, tama naman talaga si Senator Marcoleta. Kasi as a president, ikaw ang leader. And positive, negative, nandyan na yan eh. No? The good thing that ginawa ng ating Tatay Digong was kung ano yung mga kabuti sa Pilipino. Hindi sarili niya iniisip niya eh. And then, in-apply niya na to sa Davao eh. So parang nag-spread out lang siya more kasi hawak niya na ang buong Pilipinas and he has to do something. Diba? Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, ganun talaga kasi pag presidente ka, ay gagawin mo ang lahat.
At wala kang magagawa. You cannot stop that. Pag gusto ng isang presidente na binoto ng tao, kailangan mo sumunod. Kasi yan ang binoto mo eh. Di ba? Okay. Pakinggan pa natin. Bilang presidente ng bansa. Bilang Pangulo. Ngayon, kung noong panahon niya, at siya, siyempre ang Pangulo ng Pilipinas, nakita niya ang pangangailangan na kinakailangan diretsuhin niya, kumprontahin niya yung problema ng droga sa ating bansa. Opo. Sapagkat bilang Pangulo, siya ay nakaka-receive ng mga impormasyon kung gaano nakalala ang problema ng droga. Yun. Salamat po, Senator Marcoleta, no? Okay. Ito nga po mga, yan, yung mga tuwad po, no? Yan. Ito pong mga buwakan ng inang to, talagang, talagang, they really, for me, they're really uneducated people, no? And I guess malakas lang to sa tao dahil kilala, pero dito natin nalaman kung gaano ka-spread ang utak nila kung na wala talagang silbi, no? Parang parang talagang nakita nyo yung utak nila na ganun pala na parang nakakahiya, di ba? Anyway, kaya ko inaan ito dahil nga talagang inano nila si Tatay Digong. Kasi Tatay Digong was invited, no, sa hearing na ito. At nung una kasi, no, kahit ako mismo nalaman ko na ang balita na baka hindi na pumunta si Tatay Digong sa hearing ng Kongreso. In the first place, puro mga buhaya naman ang naandun, no? Hindi katulad sa Senado, at least may mga disente pang tao. Sa Congress talagang mga buhaya, no, at saka talagang mga bias, at saka hindi talaga Pilipino, no. Itong mga Congress na tuwad ko, I don't care, marinig nila to, but they're not for Filipino people. They are for piso people. Anyway, ito pong letter for Tatay Digong, no? Ay, asan na ba yun? Ito yata yun. Yan. Ito nga. So, meron siyang invitation, no? It was November 11, no? Hindi natin alam kung saan natanggap ni Tatay Digong to, siguro sa Davao din. At please be informed that the 11 joint public hearing is scheduled on Wednesday, November 13. Nung una, talagang ayaw pumunta ni Tatay Digong dahil sabi niya nga, di ba, sa mga interview sa kanya, gagastos pa ako, sarili ko lang pera ito, ang kinikita ko lang tungkol sa aking sa mga retirement, which is, no, it's understandable na yan, no? Hindi naman siya katulad nila Bangag na maraming pera, no? Nagdadala pa ng pera sa Germany at sa kung saan na Europe, no? At kaya siguro na masipa sila, may pera na sila. But anyway, itong si Tatay Digong, at least inamin niya, no, na hindi ganun kadali, no? Hindi, kasi nga, kahit pa pinagbibitangan siya na siya ay nangurakot. Pero talagang masasabi natin na sinisira talaga siya ng tao. But anyway, akala ng mga buwakan ng inan to, hindi talaga pupunta. Kung if you remember, no, sa social media, ito si Paduano naghahamon pa. Sinabihan pa ni Paduanong Kupal na sinasabi niya na si Tatay Digong daw duwag. Di ba? Na ano niya, di ba? So, nung siguro sinabi ni Tatay Digong, sabi nga ni Attorney Panelo na, sige, pupunta na lang ako at para matapos na magkaalaman na. So, nagpunta sila doon and then Tatay Digong will stick to November 13. Nagkataon pala na itong mga hinayupak na to, siguro umurong ang kanilang balls, di ba? Ay sa November 21 na lang daw. But syempre, sabi ni Tatay Digong, hindi ako pwede makakapaghintay din eh. In the first place, sa Davao nga siya, taga Davao siya, and he needs to go home. Di ba? Hindi raw siya pwede magstay sa Manila. So, ang ginawa nila, they will still go to the Batasang Pambansa just to report themselves na, hey, we're here, bahala kayo, kung tuloy o hindi, there we go. Nagkataon pala itong mga buwakan lang ng buhaya na to, kahit na hindi nabitin sila sa mga plano nila para sabutayan ng Tatay Digong, ay nagpunta pa rin. Nagkita pa rin, ika nga, natuloy pa rin ang kanilang ika nga ay hearing, no? Yung mga walang kakwenta-kwentang hearing. Kaya naman itong itong mga duwagtong na to, no? Di ba? Ay inumpisa nila at ginisa ang ating Tatay Digong. But anyway, kaya ko naman po sinasabi to dahil nga po ay teka, tapusin natin to. Ay napansin ko po sa hearing na yon na itong mga tuwad.com na to ay you can tell na unfair, bias, and you can see na talagang pare-pareho lang ang mga question. Yun ang reaction ko. It all the same question, no? Parang nag-upgrade lang sila ng konti from the Senate. No, but it's all the same. Kaya nga sabi nga ng mga tao, no, majority of the Filipino people are saying na it's just a waste of time and waste of tax money. Imbis na ang ginagawa nila is to make a law for the benefits of the Filipino people, mas inuna nila itong walang kakwenta-kwentang hearing. Bakit? It's all about politics when it comes to this. Itong mga hinayupak na to, inutusan ito ng isang tamba. At syempre, kasama niya ng Malacanang, you can tell naman eh. Diba?
everything is about Duterte. Since 2022 up to the present, ay puro Duterte ang banat nila. Kung hindi kay tatay, kay Vice President Sara. Kung hindi kay Vice President Sara, kay Paulo Duterte. Kung hindi kay Paulo, kay Baste Duterte. So, it's all about Duterte in 3 years. Can you imagine that wala silang ginawang matino o para sa Pilipinas? Totoo naman eh. Ang problema kasi sa mga nag-tweet, sa mga kumakampi pa sa mga bangag na to, sinasabi na marami rin nagawa ang BBM. Nasaan? Di ba? Nasaan? Everything is about Duterte. Kaya sabi ko, what's gonna happen to them? Di ba? Anyway, ang napansin ko rin po rito is ang mga Quadcom, they're also, para sa akin, they're subjective. Di ba? No? At saka, inquisition, just like Attorney Marcoleta, Senator Marcoleta, and persecution, di ba? So, ito yung mga tipong talagang you can tell na wala talagang kakwenta-kwenta. Everything is about demolish Duterte. No? Wala sila nagawa kay Vice President Sara, ito naman ang ginagawa si Tatay Digong. Kasi, come on guys, think about it. Do you think itong mga hinayupak na to, itong mga buwisit na to, mag-aaksaya ng panahon, babayaran ni Tambaluslos per head para magkaroon ng hearing na ganyan? Kung si Duterte hindi sikat. Kung si Duterte hindi gusto ng tao. Majority gusto ng tao si Tatay Digong. Kaya nila ginagawa ito. Sinisira nila sa paningin ng mga tao ang Tatay Digong, ang Vice President Sara. Kasi nga hindi sila makaangat. Hindi sila makaunos. And the only thing that they're doing right now is to use money sa mga aso. Yan, yung mga aso na yan. Di ba ang aso pagka nilabasan nyo ng isang pagkain, nagwawala. Halimbawa, nasa cage, nagwawala sila. Di ba? Kasi they wanna eat. Ganyan ang tuwad. Ganyan ang mga Congress. Ang mga makabayang black. It's all about politics and money. Yun lang naman po ang talagang, what do you call it? Ang talagang suman yan eh. Wala na namang iba eh. Di ba? Confidential fund. Di ba? Tapos ay walang imik sa China. Di ba? Tuta ng China. They're all the same since 2022 hanggang ngayon. Wala silang maibato. And come to think of it, isisingit ko lang si Vice President Sara. Do you think kung may matibay? Do you think kung totoong walang niya o corrupt si Vice President Sara? Do you think na ngayon na-impeach na ba dapat nila? Dapat na-i-process ng impeachment. They can't. You know why? Wala silang matibay na ebidensya. No? Kaya nga they're looking for another one. This one, Tatay Digong, EJK. Ano ba ibig sabihin ng EJK, mga chong? Extrajudicial killing, di ba? Pero the thing is this EJK for everything, everybody, or just EJK for Duterte? Kasi ang EJK, when you define that, it's about killing. Sino ba mga pumatay? Mga drug lord, pusher, mga magnanakaw, holdupper, NPA terorista. Di ba? Oh, bakit si Tatay Digong lang ang nakaupo dito? Bakit siya lang ang sinisiga dito sa hearing? EJK nga eh. Extrajudicial killing. So, ibig sabihin, it's general. Di ba? War on drugs? Okay, fine. Di ba? The thing is, kung hindi nyo napapansin, ang lahat ng resource or ng mga resources ng Congress, ng mga tuwad, ay puro against Tatay Digong. Wala kayo nakita na, hindi ko naman sinabing pabor sa kanya, wala kayo nakita na pwedeng magpaliwanag kung bakit may war on drugs, kung bakit tama yon, kung bakit na dapat ganun ang ginawa, kaya tayo successful ngayon. Meron ba kayo nakita? Wala. Lahat. Katulad dito, di ba? Teka, yan. Di ba? Ito pa. At ito pa. Itong tatlong bugok na to, ginagamit ng tuwad at ni Tamba to hit the Dutertes. Hindi lang naman si Tatay Digong, pati si Vice President Sara. Itong tatlong to. Remember sa confidential fund? No? Kaya si Vice President Sara hindi na uma-attend sa walang kakweta-kwetong mga taong, mga buhaya na to. Kasi it's the same thing. No? Kahit pa sinabi mo na bakit nyo i-open ang confidential fund case, samantalang nasa korte na yon. And the COA even mentioned there's nothing really bad happened to the fund when it comes to confidential fund sa VP because they were already explained. The problem is, pinipilit ng tatlong bugok na to. Kaya nga sabi ni VP Sara, it's already in the court. Let's just wait what will the court will say. Kung ano talaga yung desisyon. Nagkamali ba kami? May nawala ba? May kumunang ngurakot ba? Kung ano na nilalabas na. But anyway, balik tayo dito. Itong tatlong bugok na to, no?
ay isinama sa tuwad ko. Well, obviously talaga namang makakasama dahil kailangan nila ng ng mga salot sa loob. In that way si Tatay Digong, parang intimidate nila si Tatay Digong. Actually, medyo nagkaano nga sila dahil medyo napipikon si Tatay Digong. But the thing is, dala pa rin ni Tatay Digong yung style niya, yung diskarte niya, kaya hindi rin umubra itong tatlong bugok na to na wala kakwenta-kwenta, di ba? Tapos sinamahan pa nito, di ba? Kaya nga L is for loser. Tapos ito pa. So, think about it guys. Si Luis Tro, alam naman natin na meron siyang trending sa ngayon sa kanya na ang asawa niya, tinago niya nung ito ay nasa panahon na siya ay kinasuhan ng rape. Meron ngayon lumalabas na naayos na raw ito, nalinis na at napagbintangan. The thing is, tama siya doon. Sabihin na natin na kasi may nangyayari kahit po tayo napagbintangan din. Pero ibig sabihin, bakit niya tinago noon? Diba? At ang katwiran niya, para daw humina ang kaso, para daw baka hindi na magreklamo ang biktima. Diba? Bakit niya sinabi yun? Yun ang ibig ko po sabihin. Tapos yung sa kanan niya, o sa kaliwa niya, diba? Ay may kaso, ay sinagot din ng ibang tao taga Maynila. Pakita natin. Yan. Basahin natin. Yan. Open letter to Bishop Benny Atras Abante. Stop using the name of Baptist Church, diba? And its member as if you were the reason we voted for former President Rodi Duterte. We are embarrassed by how you misuse Bible verses during the Quadcom hearing. The real question is, do you even apply those verses to your own life? My family and I, along with many others, voted because of our love and trust for President Digong. Not because of you or your words, diba? Our faith is in the Lord, not in your self-righteousness. So don't act like you're always right. Please stop being hypocrite. What the fuck? We are ashamed of you. Oh no! Abante. See? Dito pa lang mga chong, yung sinasabi ng mga tuwad, may mga sabit, di ba? Walang credibility. Di ba? Kaya nga sabi nga ng isang abogado na interview sa SMNI, nakakatawa kasi yung mga nagtatanong mismong ay may mga sabit din. Hindi man lang daw sila pumili ng mga taong committee na malinis. Hindi naman malinis. Parang walang sabit bang ganyan. Si Luis Ro nagtago ng rape na asawa na ng rape daw. No? Ito naman gagong tong si Abante Atras, si Atras Abante, sinusuka ng mga kasama niya sa what do you call this? Dito sa kanyang grupo. Kasi di ba pastor nga yan. Tapos sila barbers, mga balimbing, si Bold Star, ang dami. Sa dami ng Congress, 360 ba ang congressman ng Pilipinas? Hindi man lang sila kumuha ng matitinong tao. Well, actually siguro sabi ni Tamba, yan kasi yung mga madaling bayaran di ba? Yun ang ibig ko sabihin po mga chong. Kaya it's really funny dahil nga sa mga ganitong klase, no? Now, eto, nilagay ko. Ang nangyari dito, katulad ng sinabi ko kanina, no, lahat ng resources ng tuwad ay mga anti-Duterte. Wala man lang sila nilagay na pro. O hindi na pro, parang will explain why. And it's supposed to. Parang ganon. Tapos, hindi rin nila naiintindihan yung admitting ng reward to PNP. Tatay Digong already explained many times kahit sa Senate, narinig ko rin po yan, na nagbibigay siya ng pera para bang backup money ng mga pulis. Dahil alam naman nila na hindi naman talaga budgeted ang pulis. Yung bang, if they ask for budget, binibigyan agad. So, ginagawa ni Tatay Digong, he shoulder it. Yun ang ibig. Ngayon, pagka may sobra, sila sabi, sige, sa'yo na yan. So maybe that's that's what they understood about na it's because of the reward money. No? Kaya ang tatanga nga ng mga tuwad ko. Tapos, ang Congress, it's supposed to be debate, di ba? Kaya ang representative ng iba't ibang distrito, if you remember, si Cardema, yung sa Duterte Youth yata, yung party list, nagsalita na, and come to think of it, admit it, they are for Dutertes. No? At tama naman yung sinabi ni Cardema na bakit ang mga NPA hindi niyo nilalagay dito sa hearing? Yung mga kadre, ba't hindi niyo papuntahin dito nang malaman natin? Pambihira naman. Pupunta ba naman niya? Nagtatago nga sa bundok, di ba? Alam mo si Manuel at saka si Brosas at si Castro na convicted pa. See that? Si Castro. At asasan natin, hinayupak na yan. Yan. Yan taong yan convicted. At may karapatan pa magtanong. Sana man lang hindi na nila isinama yan. Sana man lang sinabi ni Barbers na, Castro,
pasensya ka na, wag na muna, convicted ka eh. Pero congressman ka pa rin, pero wag na muna dito. Okay? Meron ka namang isa pa, si Bading at saka si Brosas. So, tama na yan. At ano ko na lang, giwi-giwi ka na lang, di ba? Now, all I can say mga chong is, asan na dito? Dapat talaga, kung talagang fair ang tuwad na 'to, dapat nag-invite din sila ng yung parang kahit papaano makakapag-explain why Tatay Digong did that. Dapat diyan nandiyan ang Solicitor General, ang dating mga PNP, at saka ang DOJ nung panahon ni Tatay Digong, 'di ba? Pero wala. Kaya it's hard dahil si Tatay Digong lang, which is alam ko naman pinabaksak lahat ni Tatay Digong ang mga tuwad. Pero kahit papaano kasi, kaya ko naman sinasabi ito dahil dapat talaga meron talagang bumabackup talaga kay Tatay Digong. Hindi naman pwede si Atty. Panelo dahil si Atty. Panelo ay hindi pinagsasalita doon. May limit ang kanyang guidance kay Tatay Digong although siya ang abogado, 'di ba? Katulad nga ng sinabi ko na ang EJK is for general. Why only Duterte, 'di ba? Why not NPA, yung mga kidnappers, yung mga drug lord na nagpapatay, yung mga pinatay ng mga pulis? Why? And isa pa, at as a matter of fact, yung inimbita nila sa tuwadcom ng mga biktima daw ng EJK ni Tatay Digong sa war on drugs. Paano naman po yung mga nabiktima ng droga? Paano naman po yung mga ni-rape ng pusher o ng mga sabog sa droga? O, di ba? Paano naman po yun? Yung pinatay na pulis, yung lumaban. Do you think ang mga addict na yan magpapahuli sa mga pulis? Pag sinabing freeze, gagano na yung mga addict. No, because they don't know what they're doing. Lalaban at lalaban niya hanggang sa mamatay. They don't even know that they're dead because they're high. Talungin mo si Bangag Jr. Di ba? Kita mo si Bangag Jr., hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa mundo. Di ba? Parang bagong gising pa pag ini-interview. But anyway, yun ang ibig ko sabihin. Tapos, itong si Luis Tro, no? Yung congressman ng abogado daw na aanga-anga na pinagtatawan ngayon ng kapwa abogado. Nagbigay pa siya ng opinion at ginagawa niya pa ng storya o yung tanong niya, parang yung tanong niya kay Tatay Digong, ay yun na rin ang sagot. At parang pinalalabas niya pa sa mga tanong niya na umami ka na ginawa mo to, ginawa mo yan. And the lawyer said, you're not supposed to do that. As a matter of fact, again, Tatay Digong said that. Bakit niyo ako tinatanong sa mga tao nagsabi na silang witness pero wala naman doon sa hearing, di ba? Ito si Luis Tro, may mga papel na luma na yung kanyang kopya, binabato kay Tatay Digong at hindi pa nga natin alam kung mismo pinirma niya ng laksama na ba yun? Yung hayop na yun, na traidor na yun, di ba? Di ba? Sabi ni Senator Marcoleta, yung mga ganyan sa korte, hindi uubra yan. They should have a cross-examination. Katulad ito tuwad. If they really want to follow like the court, they should do that. In the first place, they're legislative, di ba? Kaya, it's really messed up. Di ba? And then, sinama pa rin itong hinayupak na to. Di ba? No? Ano ba ang Trillanes? Pumasok siya doon, ipinakita na meron daw pera ang mga Dutertes na dip po sa bangko. Ito mga chok. No? Di ba? Ito si Titi Trillanes. No? Si Tuwal, number 1 Tuwal yan. Kung ako halimbawa ang politiko at halimbawa ay si Trillanes ang drug lord, bakit may papadeposit sa bangko yung lagay niya sa akin? Kaya nga, di ba, maraming cash. Katulad ng weteng, di ba? Ang weteng lord ba, yung pera-pera limpak na yon, inilalagay niya ba sa bangko yon? Or idinideposit niya ba sa bangko panlagay sa mga pulis, sa mga mayor, sa mga governor? Ginagawa ba yun? Oh, Vice President Sara investigate that bank account. And you know what the bank said? They don't even know that it's there. Hindi nila alam. Alam niyo mga chong, in the Philippines, you can't do that. Kung meron kang pera, may mga koneksyon ka sa bangko, you can open an account. No? Yan ang buhay sa Pilipinas. Alam ko yan. Kaya itong hayop na Trillanes na to, malamang ginawa niya lang to. Kaya nga kakasuhan na naman siya ng libel ni Tatay Digong. Ano ba yan? Kaya sana po matuloy ang libel dito sa hayop na to na maturuan ng leksyon. Kapwa niya nga sundalo, sinusuka na siya eh. Wala naman may gusto dyan eh. Yung magdalo ba yun? Wala. Ano ba ginawa ni Trillanes sa bilang politiko? Ha? Kumita nga sa China yan eh. Di ba? Ngayon nakikipag-ano sa ICC. Kasi bayad ang Malacanang yan. Aso ni Bangag yan at saka ni Butod. Siyempre, Trillanes. Pere.
Pagdating sa pera, nangangayan, di ba? Pambihira 'tong mga 'to talaga, oh. Well, ano ba ang talagang pinakaano niyan? Eh, di ito at hindi lang 'yan, di ba? Yan ang dahilan kung bakit may tuwad kong, di ba? Yan ang nangyayari ngayon sa ating mga politiko o mga pulpolitiko. Alam niyo mga chong, that's the reality ngayon sa Pilipinas, no? Dahil, because of the money, kaya nila ginagawa ito. At siyempre, I'll back you up. Siyempre, itong mga Congress na 'to, backup yan ng Malacanang, backup ni Tamba, di ba? Kaya it's hard to say that na, um, ang politiko sa'tin akala natin is continuity. Yung pala, it's the stop of being continued progress. Yan ang nangyayari sa bagong Pilipinas, di ba? Kaya naman mga chong, isa pa sa bugok na hindi ko akalain na naturingan siyang dating Chief Justice, no? Ay, nagbigay siya ng message, ayan. At itong sabi niya, di ba? If the former president decides to surrender himself to that jurisdiction of the ICC, the government will neither object What the fuck? to it nor move to block the fulfillment of his desire. Oh no! But if the ICC refers to the process to Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, the government will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored, in which case the domestic law enforcement agency shall be bound to accord full cooperation to Interpol pursuant to established protocol. Diba? Ibig sabihin mga chong, parang sa message na to, parang welcome ng ICC. Parang ICC have the right to do it now. Although we are not part of it anymore. 2019, nawala na yan sa atin, sa Pilipinas. And now, because of these dumbasses, ay binabalik nila. So, it's really unfortunate. It's all about politics mga chong. At sana po nga, dumating ang ICC at ang malaman ng ICC kung gaano ang galit ng tao pag ginawa nila yan kay Tatay Digong. But anyway, ang akin lang po, saan ba nagagaling ito lahat-lahat? Diba? Sino ang may pakanan nito? Ang mga congressman, mga chong, hindi naman po yan kikilos o gagalaw ng ganyan kung walang backup. Sino pa? Yan. Itong tatlong demonyo na to ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay wasak na wasak. Diba? Wawasakin pa sa gera. Hindi natin alam kung anong nasa isip ni President Trump, pero balita na ipatitigil niya na ang gera kasi he rather be protecting and having business with anyone rather than war. And I hope it's true. No? Pero ito tatlong bugok na to, ito sumisira ng Pilipinas. Tandaan niyo pag bumukha nila. Yung mga iba, yung mga alaalalay na lang, mga ano na lang yun, minions na lang yun. Diba? Pero itong tatlong ito ang sumisira. At yan ang dahilan kung bakit binabanatan ng Duterte. And it's funny because ito ang mga dating kakampi ng mga Duterte. Alam ni Sara yan. Alam ni Tatay Digong yan. Although, inamin ni Tatay Digong na hindi niya nilakad si Bangag dahil alam niya Bangag. But the thing is, nagdesisyon si Vice President Sara na sumama sa mga to. And it's true. Nanalo. Nakuha nila yung being the president. Si Romualdez, wala yan. Kaya lang naging speaker yan dahil na-president yung pisa niya. At syempre yung asawa ang talagang kumokontrol dito sa Bangag na to. Sabi nga nila, bigyan lang ng cocaine to si Bangag. Wala na, susunod na. So that's the problem in the Philippines right now. Diba? And the only thing who can stop them, at kaya sila natatakot, ay itong mga ito. Tatay Digong, Vice President Sara, Paulo, Baste, Duterte, ito ang tinga o tinik, no? Sa mga Marcoses. Pag nawala na itong mga to, they can do whatever they want. But right now, we're still fighting. Duterte is still fighting. And God knows that the evil is not gonna win. Diba? Mga chong, Pilipino naman ang naiipit sa politiko. Tatay Digong just wanna have a good Philippines when he was the president. And it's so sad that yung mga tao ngayon na tumitira sa kanya, yan yung mga dating nagtatrabaho sa kanya, na kumakampi sa kanya, na sumusuporta sa kanya. Do you think a war on drugs nung panahon ni Tatay Digong mangyayari kung walang support ng Congress? Pero sila na mismo tumitira kay Tatay Digong. It's so sad. Dahil majority, the Filipinos are saying, malaki ang naging improvement nung ginawa ni Tatay Digong ang war on drugs. Gumanda kahit pa paano ang economy. Nadali lang tayo talaga ng COVID. Kaya tumigil ang development. And now, natapos ang term ni Tatay Digong, ipinagkatiwala kay Bangag,
Dahil nandiyan anak niya si Sarah, look what's happening. From 2022 hanggang ngayon, puro na lang hearing po ang nangyayari sa ating bayan. Walang improvement. Walang progreso. Mga chong, 2025 is coming for the election of the Senator and Congress. Kayo na ho ang bahala. Kayo na ho maglalagay na naman ng tao. Either abusuhin kayo lalo o pigilan yung nang-aabuso sa inyo ngayon. That's the only thing. Dalawa lang yan sa 2025. Ilagay nyo yung mga taong walang ginawa at aabusin kayo o nganganga lang sa Malacanang o yung mga taong lalaban sa Malacanang para ipagtanggol kayo mga Pilipino. Yan na lang po magiging ngayon, topic. Kung talaga bang tayo ay natututo na sa nangyayari ngayon, we all know, nabudol tayo ni Marcos Jr. At kung hindi pa siya nawawala sa pwesto ngayon, the only thing is pilaya siya because of the Congress and the Senate. Look what happened dito sa US. Dahil ayaw nila yung ginagawa ni Biden. What happened? Republican is now the majority na kumokontrol sa White House, Senate, and Congress. Kung kaya ng US siya, ba't hindi natin pwede gawin yan? Kung magpapadala naman tayo sa Lagayan Blues, wala na naman mangyayari sa Pilipinas. Maybe, try natin to 2025. Pabaksakin natin mga walang yang mga tuwadcom na yan. Yung mga hindi kayo kaya ipaglaban, takot sa Malacanang. Tanggalin niya, palitan ng bago. 3 years lang naman eh. And then ibalik nyo ulit kung gusto nyo, nasa inyo yan. Diba? Hindi nyo na kailangan na, binigyan ka na namin ng chance eh. Wala ka rin. Balik na lang namin to sila Barbers. Diba? Si Luis to, balik na lang namin ulit. Si Abante, kahit umaatas na, balik na namin ulit. It's only 3 years. Subukan natin yung bago. Huwag na tayo magpadala sa popularity. Katulad ngayon, yung mga senador ni Mangang. Look at them. Why? Dahil ano ba ang ginawa nila? Ano ba ang ginawa ng mga dating senator na yon at yung tatakbo? Si Abalos? Si Pacquiao, nagalit-galit sa nanay ni Marcos? Si Soto? Si Lacson? Lito Lapid? I don't know, guys. That's gonna be up to you. Kaya nga we're trying to push the new people like Marcoleta and Rodriguez. Ilagay natin sila. What is 6 years? Anak ng teteng. Naka 50 years ka tayong inaapi-api ng mga walang niya. 6 years pa. Diba? It's time for us to realize this. Huwag na natin pabayaan. Please, tulungan natin ang Pilipinas. Okay? Alright. Sana po nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan ngayon at sa susunod, we have another topic. And again, before I end this show, I just want to say thank you po sa mga bagong subscriber. Okay? Maraming salamat po. At again, God bless po sa atin lahat. And Vice President Sara said, teka nga, asan ba si Vice President? Inday said, mahalin po natin ang Pilipinas.